Eto, mainit na balita. Lumabas daw yung si alias Totoy na witness doon sa Sabongeros. Panoorin natin ang kasinungalingan. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang. Diyan pa lang sinungaling na. Anong affidavit? Wala kang affidavit hanggang ngayon. Din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa Teka, pansinin natin kasi sinasabi ni Atong ang bilyonaryo daw ito at dinideny nito. Pero kung titignan ninyo, no, nakapagpa-interview sa maybe 7-star hotel pa ito. Tapos yung damit niya, buhaya. Crocodile. Lakos! May palakos-lakos ka pa. Tapos yung relo niya. Tingnan nyo naman yung relo. Hindi ko alam kung ano yan. Pero, abay, mukhang mamahalin eh. Tingnan natin. Sige, tuloy. walang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Nako, De La Rosa. Mukhang merong gustong tumbukin itong mga to Pag-uusap sila ni Celso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si Aso. General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa missing Sabongero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan. At Anong wala kang kinalaman? Sabi ni Atong Ang, ikaw daw yung mastermind. Ikaw daw yung gumawa. isa lang akong utusan niya na bilang Utosan, ibig sabihin, berdugo ka. Ikaw yung gumagawa. manager. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Ayan damit mo palang, damit ng bilyonaryo. Yung tiyan mo palang, tiyan ng bilyonaryo. Tiyan ng bayang ang daming nakain. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Delikado yung sinasabi mong yan. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko, yung recantation ba yun? Na binigay mo sa akin, kapalit ng pera. Sabi ko, hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga... Alam nyo, dito siya booking bistado na nagsisinungaling siya with regard to mentioning about recantation. Diyan siya na booking. Diyan siya na ilalaglag niya ang kanyang sarili. Kasi mismo si Remulla ang nagsabi. Ayan anong sabi ni Remulla? Sa Bongero, si alias Totoy, nagpasa na po ba ng affidavit sa iyo? Statement, meron akong nabasang statement. I don't know if it's an affidavit, parang hindi pa siya fully sworn. Wala akong nakitang pirma sa nabasa ko. Na booking, walang pirma, walang sworn statement, walang sworn affidavit. Ibig sabihin, hindi ka under oath. Oho, ano pa? Pati yung isa sa kanak, anong sabi?
sa WPP, no, ng under DOJ at yung affidavit na hinihintay. May balita ba ho kayo doon? Bakit ba't wala pa po ito? Ito po kasi malaking bagay, parang si Totoy ngayon ang nag-iisang maari pong magpatayo sa kasong ito, pero ba't wala pa yung mga affidavit na hinihintay ng pulis? Wala pa. po yung actual na under sa WPP nitong si Elias Totoy. Kaya ano pang balita nyo sa DOJ? Wala. Sa ngayon po, lahat po tayo nag-aantay sa kanyang magiging affidavit at sana Nag-aantay. niya na ito as soon as possible kasi alam mo naman maraming pwedeng Sino? mangyari. Sana wag Sino? ma-whitewash, sana wag maging totoo siya at sana ay hindi rin maipagpalit ng pera itong magiging So, salay. wala pang affidavit. Pero sabi ng mokong na to, sabi niya, andyan daw sa affidavit niya. At na-mention niya yung recantation. Tanungin natin, ha? Hindi ba't magbibigay ka lang ng recantation kung meron ka ng prior statement na sworn na under oath? Kung meron kang sworn affidavit previously stated and sworn under oath bago ka mag-recant. Paano ka magre-recant kung wala ka naman previous sworn statement? So, dyan pa lang, isa kang sinungaling at imbento. Kasi, dalawang panig ang pinapakinggan natin dito. Yung panig ni Atong at saka yung panig nitong alias Totoy nito. So, ipag-compare natin yung sinasabi. Halimbawa, ito, yung sinasabi ng abogado ni Atong ano sabi? Jiggy, nakausap ko nga sa pamamagitan ng text ang negosyanteng si Atong Ang. Bukas daw sila magsasampa ng reklamo laban kay alias Totoy. At kabilang nga sa mga ihahain niya ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Hunyo nang isiwalat ni alias Totoy na makapangyarihang tao raw ang nasa likod nga ng pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena. Nagsilbi kasi siyang security guard. Inapon na ang bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Jiggy, nakausap ko kanina si Attorney Lorna Kapunan. Siya ang tatayong abogado ni Atong Ang. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, sinubukan ni alias Totoy daw na mangikil ng 300 million pesos Atong Ang para hindi na ito kaso. Ari ang pahayag ni Attorney Kapunan. Sabi nga nila, bakit wala pang ini-issue na affidavit? Ang totoo dyan, wala pa siyang ini-issue na affidavit. Wala pa. Lahat sila nagsabi. Remulla, sinabi niya walang affidavit. Yung isa sa kaanak na pamilya, wala din affidavit sinabi. Okay? Etong abogado ni Atong Ang sinabi, wala. Pero, itong si sinungaling na alias Totoy, sabi niya meron. So, nagtataka ka, saan nanggagaling? Sabi nila Remulla, nila Torre, meron silang case build-up. Di ba? Kung meron kang case build-up, meron ka ng mga sworn statements dyan. Malalimang investigasyon. Ibig mong sabihin, wala pang sworn affidavit yung tao, pero ang balita sa media, kaliwat kanan na tukoy na. Merong kilalang artista, merong pulis, merong politiko, merong sa Senado, meron sa Kongreso. Pero, saan kayo bumabase? Bumabase kayo kay alias Totoy, pero hanggang ngayon, walang sworn statement, walang affidavit. Pati itong abogado, siyempre, hindi na sana ako maniniwala sa abogado nito kasi side ni Atong Ang lang eh. Pero mismong si DOJ Remulla ang nagsabi. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Ano kung nabasa ang statement? I don't know if it's an affidavit. Parang hindi pa siya fully sworn. Wala akong nakitang pirma sa nabasa ko. But he must probably have one already. Ano nangyari? Sige, talin natin to. Pointing to these alleged perpetrators because umiikot siya. Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. That is why Sir Atong Ang is coming forward in his attempt
to bring out the truth. Paano nangyari yung extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will So sa panig ni Atong Ang, nag-extort daw. Kumbaga, itong si alias Totoy, Julius, Dondon. Parang nagpapapresyo. Lumalapit doon. Kita nyo nga, babanggitin niya dito si Bongbong Marcos. Lumalapit doon sa mga taong involved sa kaliwat kanang nagpapapresyo. Sino ang pinakamalaking offer sa kanila? Alam mo, Totoy, nilalagay mo sa langanin ang buhay mo at ang pamilya mo. You are playing with fire with this. Yung nagpapapresyo kang ganyang delikado po yan. So, ganyan po sa side ni Atong Ang. Sa side naman ni alias Totoy, siya daw yung inaalokan kapalit ng pagpirma sa recantation. So, ang tanong ko dito, paano ka papipirmahin ng recantation kung wala ka namang previous sworn affidavit? So, dyan palang isa kang sinungaling. show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, exchange of text to attest, to affirm the extortions. At Cheryl, ano naman ang reaksyon ng kampo diba? ni Atong Ang sa payag ng DOJ na may kredibilidad si alias Totoy? Jiggy, ayon kay Attorney Kapunan, walang kredibilidad si alias Totoy para gawing state witness. May mga dati na rin daw kaso ng sexual harassment at 3 counts ng murder si alias Totoy pero nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Si alias Totoy din daw ang may direktang access sa mga sabungero. Kaya siya ang tunay na salarin daw sa pagkawala ng mga ito. Narito ang pahayag ni siya yung berdugo. Siya yung tunay na salarin. Ang tanong, ni Kapunan. The Department of Justice is taking the wrong lead. If it will listen to this self-styled self-state witness, to hindi nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Sa ngayon, tinututukan din ang DOJ at ng PNP Internal Affairs Service ang kaso lalo may mga idinawit nga na pulis. Hanggang ngayon, wala pang porma sa kanyang mga paratang. Una nang sumalang si Atong Ang sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Sinabi niya noon na posibleng ang mga sa negosyo ang nagdadawit sa kanya sa issue. Sinabi rin niya sa atin at ni Jiggy na handa sila para masolba ang kaso mga nawawalang sabungero. Ang iba pang detalye ng balitang yan. Alam nyo, ganito lang kasimple yan. Yung sila Remulla, sila Torre, yung ginagawa nila ngayon, hindi nila titignan yung anggulo nung side or part ni Atong Ang. One-sided na ang gagawin nila yan. Bakit? Kamo, ang involved dito, hindi bababa sa 100 yung namatay or pinatay. At sabi ko nga, i-connect na naman nila ito sa Duterte. Kasi nga, naghihingalo sila sa mga victims doon sa ICC. Ipapasok nila kasi itong sila Atong Ang. Di naman kaila sa lahat na medyo malapit sa mga Duterte. Sila Atong Ang, sila Gretchen Barreto. So, probably what they will do is to use these people. Okay? Siyempre, hindi nga malayong mag-advance itong plano nila kasi we're talking about Atong Ang. We're talking about Gretchen Barreto. And these people, 'di ba? Kumbaga, na-issue na sila, may mga issues, past issues ang mga to. So madali na lang silang siraan. Madali na lang nilang gawin itong ginagawa nila. Kaya whether you like it or not, sabi ko nga, etong ginawa nila kay DJ Bantag, yung 990 na nahulihang shabu na under kay General Domingo. Si General Domingo, nasan ngayon? Nagtatago sa bundok. Kasi pinagbintangan din siya. So, ganun ang gagawin nila. Kay former Congressman Arnulfo Teves, ganun din ang ginawa nila. Bagat tataniman nila ng tataniman. Kay Pastor Kibuloy. Okay? Kay Attorney Harry Roque. Itong recent na ito, si Tatay Digong. And then ngayon, syempre, i-connect nila lahat ng mga ito. Kaya,
Etong lahat, nakita nyo naman halata kay Boyeng Remulla na parang, wala siyang alam. Wala. 'Di ba? Bago ka magpa-press con or sagutin, dapat binabasa mo kung meron ba talaga, sure mo kung meron na bang sworn statement o wala. Wala eh. So, paano kayo magkakaroon ng case build-up? Paano kayo magkakaroon ng masusing investigasyon? Saan kayo kumukuha ng inyong mga ebidensya sa chismis nitong si alias Totoy kung wala naman pala siyang binibigay na affidavit hanggang ngayon?